Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barkong made in China pinalubog ng Amerika at Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang puwersang militar mula sa United States, Australia at Pilipinas ay naglunsad ng isang barrage ng high-precision rockets, artillery fire at airstrikes para lumubog ang isang barko na gawa ng China, ngayong Miyerkules bilang bahagi ng large-scale war drill sa mga tubig na nakaharap sa pinagtatalo ng West Philippine Sea na naging antagonized sa China. The last strike that was coming from the Philippine Air Force FA-50, and it has escaped on the particular astern of the boat of the vessel, and it's already starting to sink. So we hope to get all the different other attacks or other fires still be seen on our screen. Thank you very much. Pinanood ng mga opisyal ng militar at diplomat mula sa ilang bansa, kasama ang mga mamamahayag, ang pagpapakita ng lakas ng putok mula sa tuktok ng burol sa kahabaan ng mabuhanging baybayin sa Lawag City noong Miyerkules sa Ilocos Norte, hilagang lalawigan ng Pilipinas na lugar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigit 16,000 tauhan ng militar mula sa Estados Unidos at Pilipinas, na suportado ng ilang daang tropa ng Australia at mga tagamasid ng militar mula sa 14 na bansa ang lumahok sa taunang combat readiness drill na tinatawag na Balikatan, na nagsimula noong ika-22 ng Abril at magtatapos sa Biyernes,
Ito ang pinakabagong indikasyon kung paano pinalakas ng Estados Unidos at Pilipinas ang isang alyansa sa kasunduan sa pagtatanggol na nagsimula noong 1951, inutusan ni Pangulong Marcos ang militar na ilipat ang focus nito sa panlabas na depensa mula sa ilang dekada ng domestic anti-insurgency operations, habang ang lalong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea ay nagiging pangunahing alalahanin. Ang estratehikong pagbabagong yun ay kaakibat ng mga pagsisikap ni Pangulong Joe Biden at ng kanyang administrasyon na palakasin ang isang arco ng mga alyansa sa rehiyon ng Indo-Pacific upang kontrahin ang China. Ikinukonsidera muli ng Pilipinas ang pagsasagawa ng aerial missions para sa pag-resupply sa tropang Pilipino na nakaistasyon sa military outpost ng bansa na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, para maiwasan ang agresibong maniobra ng mga barko ng China gaya ng paggamit nito ng water cannon. Ito ang inihayag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Since the last resupply mission to Ayungin, the President has directed for certain adjustments which I cannot disclose for national security reasons. But we are going to make certain adjustments to our resupply mission. There is a operational mix that is available to us. We can do other types of resupply other than a naval resupply. We can do an airdrop. We can do other just to be able to resupply our troops and keep BRP Sierra Madre in working condition. So those adjustments, of course, are there so that we are no longer placed in a difficult position when we do our resupply missions. But the objective of China is, of course, to intimidate us, utilize scare tactics, but we will not be deterred. We will do what is necessary to keep our troops supplied. BRP Sierra Madre is not going anywhere. If the Chinese think that it's going to fade into the sea anytime soon, no, it's not. It is being maintained by the Philippine government. It is our advanced detachment. It is our military installation to ensure that Ayungin Shoal continues to be an occupied feature of the Philippines, and it's not going anywhere. Isaaniya ito sa maaaring gawin sa ilang pagbabago sa resupply mission ng bansa sa pinag-aagawang karagatan. Aniya, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang adjustments kasunod ng panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan binombahan ng water cannon ng barko ng Pilipinas. Sinabi din ng NSC official na inaasahan nitong patuloy ang pag-intimidate at paggamit ng scare tactics ng China laban sa Pilipinas, kaya't ipinunto ng opisyal na hindi matitinag ang bansa at ipagpapatuloy pa rin ito kung ano ang kailangan para manatili ang pagsusuplay sa mga tropa ng bansa sa Ayungin. Matatandaan na isinagawa na rin ng AFP Western Command ang matagumpay na airdrop mission sa Ayungin Shoal noong Enero ng kasalukuyang taon. Ginawa ang paradrop kapalit ng karaniwang naval resupply mission matapos na magtamo ng pinsala ang resupply boat ng Pilipinas matapos ang water cannon assault ng China Coast Guard. Sa kasagsagan naman ng Sea Patrol sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang France at US, nagsagawa ang Air Force ng bansa ng airdrop exercise para sanayin ang isang hakbang para maiwasan ang pagtatangkang pagharang ng barko ng China sa resupply mission ng Pilipinas. 2 beses na isinagawa ang airdrop drills gamit ang Philippine Air Force Light Transport Aircraft sa military outpost sa Patag Island noong April 27, bilang parte ng nagpapatuloy na balikatan exercise. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na wala ng presensya ng Chinese research vessel na namataan noong Abril na nagbababa ng equipment malapit sa Catanduanes o maging sa Northern Samar, ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. As of this time, in coordination with the Armed Forces of the Philippines, wala na tayong nakitang research vessel na or namataan dito sa area ng Catanduanes or even in Northern Samar. As early as May 1, that's the last time we monitored itong Chinese research vessel na to na pumasok sa exclusive economic zone na. Huling namataan ang barko ng China na Shenkuo noong ika-1 ng Mayo, una nang sinabi ng Philippine Navy na kanila pang inaalam kung anong equipment ang ginamit ng naturang research vessel ng China,
Matatandaan na una nang napaulat na naglayag ang naturang research vessel mula sa Shenzhen Port noong ika-13 ng Abril at dumaan sa Itbayat at Basco, Batanes noong ika-22 ng Abril. Naobserbahan din ng barko na naglayag patimog sa loob ng 11 nautical miles ng baybayin ng Mapanas, Northern Samar noong ika-25 ng Abril, bago muling nagtungo sa hilagang direksyon hanggang sa marating nito ang katubigan ng Catanduanes kung saan na-monitor ito ng AFP. Sinabi ni Commodore Tariela na hindi malinaw kung ano ang layunin ng Chinese research vessel sa pagpasok nito sa exclusive economic zone ng ating bansa, subalit posible umano na nagsasagawa ito ng hydrographic survey. Ang paglalayag ng Chinese flag research vessel sa nasabing karagatan ay kasunod ng namataang mas maraming barko ng China na nagsasagawa ng shadowing sa naval vessels ng Pilipinas, US at France sa kasagsagan ng Balikatan Joint Military Exercise sa West Philippine Sea. Well, this is in response dun sa namataan nating Chinese research vessel na nagpunta sa may Catanduanes na na-monitor ng Armed Forces of the Philippines at tumungo sa Northern Samar. And it was also reported by the Armed Forces of the Philippines na kung saan ito raw ay namataan na nagbababa ng kanilang mga instrumento while it conduct hydrographic survey, as allegedly it's conducting hydrographic survey. Ang Armed Forces of the Philippines po ay nagpalipad ng kanilang air assets to monitor the presence and the activity of this Chinese research vessel. On our part, for the Philippine Coast Guard, although our vessels are strategically located in the western seaboard, particularly in maintaining our presence in the West Philippine Sea, the only the important contribution of the Philippine Coast Guard in monitoring this research vessel is the dark vessel detection of the Canadian government, wherein we can pinpoint ano ang location nito mga research vessel or any other vessels that are engaged in incursion sa ating exclusive economic zone. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.